Ang nilalaman ng unang 5 libro ni Moises ay impormasyon kung paano nagkaroon ng tao. Nakasaad doon na may pinili si Aba Yahawa na isang lahi na tinawag niyang may people. At binigyan niya ito ng sariling lupain. Nakalagay naman sa Torah ang mga batas na ipinapatupad ni Aba Yahawa. Ang pagsuway ay may katumbas na kaparusahan, halintulad sa nangyari kina Adama at Hawa. Nakapaloob din sa Torah o Biblia kung anong teritoryo ang sakop na para sa kanila at kung paano ang uri ng pamamalakad ang ipapatupad. Nakalagay din kung paano tatratuhin ang mga dayuhan sa kanilang lupain. At kung papaano sila makikitungo sa ibang bansa. Sa madaling sabi ay mayroon silang tinatawag na foreign policy. Sa makatuwid ang first 5 book ni Moises ay konstitusyon na magtatalaga sa Israel bilang sovereign nation. Matapos silang lumaya bilang alipin ng Ehipto. Maihahalintulad iyan sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Ganyan ang tunay na halaga ng first 5 books ng Biblia na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Collectively ay tinawag itong Torah. Ngayon ay paano namin nasabi na ang Torah ay isang konstitusyon ng mga Judean Hebrew Israelites? Maliban sa natural na nilalaman, ay mayroong sinasabi ang mga rabay sa Judaism na isang trahedya ang kaganapan noong isinalin sa Greek ang Torah. Nawala at na-damage daw ang legal code at mga layer meanings. Narinig niyo ba ito? Legal codes. O kung sa atin ay civil code. Iyan ay isang tunay na katotohanan na marami ang nasira sa Torah. Sa madaling salita, na ang Greek na Biblia na pinagmulan ng mga hawak natin ngayon ay mga corrupted. Saka na po tayo magbibigay ng mga halimbawa ng mga bagay o salita sa Torah na mga bahagi ng nasira. Diretso lang muna tayo sa daloy ng kasaysayan. Magbibigay kami ng overview ng kasaysayan. Baka kasi ay malito kayo dahil involved ang Ehipto. Una ay lumabas ang mga Israelita sa panahon ni Moises. Naitayo nila ang templo ni Yahweh sa panahon ni Haring Solomon. Matapos ay nasakop sila ng mga Babylonian sa panahon ni Prophet Daniel dahil sa naging pagsuway nila sa mga kautusan ni Yahweh at nang makauwi sila mula sa Babylon. Matapos ang maraming taon, ay muli nilang itinayo ang templo at sinakop naman sila ng Greeks, matapos sumunod ay ang mga Romans. Ito ay sa muli naman nilang pagsuway. At kinalimutan ang banal na gawain sa templo ni Yahweh at ang naging pagsamba ni Haring Solomon sa mga Diyos-Diyusan dahil sa naging impluensya ng kanyang mga dayuhang asawa. Kung kaya ay winasak at ibinigay sila ni Aba Yahawa sa mga mananakop na Greeks at Romans sa panahon noong 70 AD hanggang sa kasalukuyan. Ang mga tunay na Israelites ni Jacob ay wala sa Israel. Katulad ng nabanggit sa Biblia na sila ay nakatakas, maliban sa tribe of Judah. Kung ang tunay na Israel ni Jacob ay wala sa Israel. Sino itong mga tao na umukupa sa buong lupain ng bansang Israel magpa hanggang sa ngayon? Ganyan lamang kasimple mag-analyze at ito ay inyong makikilala kung sino sila at anong lahi sila. Tandaan nyo lagi na ang mga tunay na Israelite Hebrews ay mga Shemites o Semitic sa buong Asia. Bumalik tayo sa paksa sa kasaysayan ng Biblia. Sa panahong nasasakop ang Israelite, ipinag-utos ni Haring Ptolemy II, Philadelphus. Ang pagsasalin ng Torah papuntang Greek noong 285 hanggang 247 BCE. Note, si Ptolemy ay isang Greek na hari ng Ehipto. Pansining mabuti ang mga lumilitaw na personalidad. Greek na hari ng Ehipto. May panahon sa history na ang naging hari sa Ehipto ay isang Greeks. Ano ang pinakamahalagang tandaan? Ang pagsasalin ng Biblia ay naganap sa panahong ang Israelites ni Jacob ay nasasakop ng mga Greek. At ang hari sa Ehipto na nag-utos ng pagsasalin ay Greek din. Nangyari ito mahigit 200 years bago pa man isilang ang Misaya. Ang pagsasalin ay isinagawa ng 70 scholars. Kaya ito ay tinawag na Septuagint Bible, Septa means 7. Ano ang naging resulta ng pagsasalin? Nagkaroon ng dalawang version ng Torah. Isang corrupted Greek version na ginagamit ng mga Pariseo, parallel sa original Hebrew versions ng mga Hebrews. Dahil nasasakop ang lupain ng mga Greeks at bandang huli ng mga Romans. Ang hari ay hindi Israelita, kundi ay dayuhan. Kung kaya ay walang magawa ang lahi ni Jacob. Gamitin natin ang sarili nating bansa bilang halimbawa
upang maunawaan ang sitwasyon. Kumbaga ang Pilipinas ay sinakop ng mga dayuhan. Ang nakaupo sa Malacanang ay isang foreigner, hindi Pilipino at dahil ang nagpapatakbo sa templo ay ang Malacanang, ang mga pari na inilagay ay mga foreigner din. Sila ang tinawag sa Biblia na pariseo. Kung iisipin mo ay nagkaroon ng complete takeover ng national government. Dayuhan na ang presidente sa Malacanang. Dayuhan ang mga pari sa templo. Dayuhan ang nagpapatakbo ng munisipyo hanggang barangay. Itong mga dayuhan ang nagkiklaim na sila daw ay mga Pilipino. Inaral nila ang ating kultura pati lingwahe. Ganyan ang nangyari noon sa Israel ni Jacob. Parang kasaysayan lamang sa panahon ni Jose Rizal. Dito sa atin sa panahon ng pananakop ng mga Kastila.